Hello, magandang hapon po. Since break time po natin, so kailangan po nating sagutin ang mga tanong ng iba. Ito yung mga tanong. Paano kung absent po ako? Ano ang kukunin? Ilang days ba ako maawol kung hindi ako papasok? So yun yung mga sasagutin natin kasi ngayon lang may time eh. So, tungkol sa absences, dapat po na kinakailangan po natin na mag-submit o mag-file ng leave of absence. So, ibig sabihin doon sa leave of absence, ikaw ay naghingi ng pahintulot sa inyong leader, supervisor, at sa opisina ng HR department na ikaw ay mag-leave sa araw na iyan. So, dahil napag-usapan natin ang leave, atin na ding talakayin kung ano yung mga klase ng leave. Merong paternity leave, maternity leave para sa mga ama at ina. So, pag ama ka, tapos anak yung asawa mo, paternity leave, may bayad yon. At yung maternity leave, may bayad din. Kapag kayo ay submit lang ng mga proper documents at ibigay doon sa HR department po ninyo. Ang sick leave ay yung mga ikaw ay nakasakit kaya kailangan mo mag-leave. So sick leave yung tawag doon. Lalo na recommendation galing sa clinic po na ikaw po ay hindi mag-duty dahil hindi ka pa allowed or may sakit ka. Katulad na dyan ang mga viral infections, chickenpox, measles, mumps, sore eyes, yun. Kasi yung mga ganyan ay nakakahawa sa mga kasama. Kasi airborne diseases, yan siya. At merong emergency leaves. Yung emergency leave, yung emergency talaga, nasunugan, baha, ano pa ba? Yung emergency, namatayan, aksidente, or biglaan na mga pangyayari, yun ay tawag na emergency leaves. So, yun. Dapat naka-indicate din kung anong klaseng emergency at ano ang reason. So, sa emergency leave, pwede ang mag-file ng leave ay ang inyong kasama sa trabaho na ino-authorize ninyo na siya yung mag-file ng leave sa inyo kasi andun kayo sa emergency, hospital, police, or kahit saang lugar na kung saan malayo at hindi talaga kayo mismo ang nakakapunta. So yun siya. Sa ibang klase ng leave, dapat po required po natin, lalo na dito sa Tibod, sa Tibuhasan Multipurpose Cooperative, na 3 days before. So, yung mga naka-schedule na meron kayong gagawin, meron kayong pupuntahan, dapat 3 days before po na magpaalam kayo para mas makahanap po tayo ng papalit pansamantala sa inyong area. Yun yung mga dahilan. Kasi pag hindi naman tayo makahanap ng papalit at magkulang tayo ng tao, magkaroon tayo ng penalty. Pag mag-penalty, pera yon ikakalta sa income ng ating kumpanya. Mas makaginansya, malugi na. So, ano pa? Ilang copies ba ng leave ang kailangan natin? So, mostly, kailangan talaga ng 3 copy ng leave na may pirma ng inyong leadman or leader at supervisor at may pirma din sa inyong HR coordinator or HR staff. So, dapat yung mga 3 na yan ay pirmado. So, yung isa, iiwan mo doon sa leader na may pirma na galing dito sa HR. Ang isa para sa iyo, para pag magbalik ka, ay hindi na kailangan mag-file ng clearance or sa amin yan ay return to work permit. At kung tungkol din sa isa, dapat iiwan ninyo yan siya sa HR kasi may monitoring, may mga report na ginagawa tungkol sa absences
At ano kadalasan ang mga dahilan bakit nagpapaalam ang tao para mag-absent? So, yun siya. Or legal purposes yun. So, papaano kung hindi ka nagka-duty dahil nagkasakit ka? Kaya nagpapaalam kasi andoon ka sa hospital. So, need ng medical certificate. Yun man din. As per OSH standard, labor standards ng OSH, Occupational Health and Safety standard po, na kailangan po na ang bawat isa na merong ganun na problema kaya hindi nagkapasok ay mag-provide ng medical certificate or certificate na fit to work. So, ibig sabihin, fit to work na siya magbalik, wala na siyang sakit, pinapahintulutan na siya sa doktor na makapasok sa kanyang trabaho. Papaano kung di ka na din nagkasakit, pero hindi ka nagkontak, wala file ng leave, tapos straight ang duty, lalo na sa production days. So, ang nangyayari dito is 5 days, 3 to 5 days na hindi ka nag-duty is considered AWOL. Ang ibig sabihin ng AWOL is absent without leave. So, pag AWOL ka na, kahit gaano ka pa katagal sa trabaho, naging regular ka na, mawawala ka na talaga ng privilege sa bilang isang regular kaysa isang baguhan or probationary employees lang. So, mawala na sa inyo yung sick incentive leave, service incentive leave, or SIL, pre-uniform na binibigay sa mga regular employees, yung libre na medical examination, annual medical examination na ginagawa natin, na meron tayong health card or yellow card na kabit-kabit po natin sa kasama sa ating mga IDs. So, take note yun ha, dapat meron kayo niyan. So, kung wala pa, maglapit po kayo kay Ma'am Leslie Remandaban or kay Ma'am Dayang Maydal Jaljalis dito sa opisina kung mag-duty kayo para kunin po ninyo. So, yun. Mawalan ka talaga ng pribileyo kasi nag-awol ka man. So, mag-back to zero ka na naman at yun na, magbibigay ka na naman ulit ng mga requirements na katulad sa pag-apply mo ng first time na mga requirements kasi i-full out na yung folder mo, i-separate yon. So, magbigay ka na naman uli ng iyong files. So, ano pa ang mga dapat? So, kailangan talaga mag-file ng leave kung kinakailangan. Kung hindi makapunta, makisuyo sa mga kasama para mag-file ng leave. So, kung kayo mismo ay absent, ano ang kukunin? Clearance. Ano yung clearance? Sa amin, nung dati pa ako sa SAC or Southeast Asian Canning Corporation, ang tawag doon sa amin is Return to Work Permit. Ito po yung paghihingi ng permiso na kayo po mismo ay physically fit or pasado ang rason ninyo para magtrabaho. Na nakapagpaalam kayo sa HR department na kayo ay magtrabaho muli. Or andun aproba na kayo ay babalik para magtrabaho muli galing sa inyong pagka-absent. So sa atin dito sa TIBOD, sa Katibawasan Multipurpose Cooperative, may mga regulasyon po tayo na pinapatupad. For example, always na lang talaga na leaves of absence. So hindi na yun siya pwedeng notice to explain, yung may ipamemorize tayo as sanction, hindi na yun siya kasali. So, kailangan na talaga bigyan kayo ng notice of charge, yung pinapapirma kayo, at binibigyan ng suspension. Kaya huwag ugaliin na mag-absent. Dapat magpaalam talaga o magpail ng leave. At tungkol sa pinapamemorize ng vision at mission natin, kasama na po yun. Para po mas maisapuso po natin ano yung mission. Bakit tayo nag-a-apply dito sa TIBOD? Kasi ang vision po natin ay magbibigay ng kalidad na produkto at trabaho o serbisyo. Tapos,
bigyan tayo o bakit mag-absent tayo, paano naman yung sinasabi nating living harmoniously and prosperously kung wala naman tayong pera kasi absent tayo? So, hindi tayo mamumuhay ng maayos at maunlad kung wala ka namang pera, wala ka namang trabaho, di ba? Wala ka talagang income. So, yun. Nais lang po natin na itatak sa isip ninyo ang bisyon at misyon ng ating kooperatiba. Kaya po tayo ay nagtatrabaho at nag-hire ng mga tao. Hindi yun pahirap. Isa po yun sa mga inisyatiba na kung gagawin po natin ay hindi na talaga kayo magbalik na mag-absent dahil maintindihan ninyo na ito pala ang dahilan. Hindi tayo mag-absent para ma-achieve po natin ang vision, ang pananaw ng Tibod na magbigay ng living harmoniously and prosperously o magbigay ng maayos na pamumuhay at maunlad na buhay. So sana po inyo po itong maintindihan ang video na ito at i-share ninyo sa mga kasama ninyo, lalo na sa Tibod sa Katibawasan Multipurpose Cooperative at sa ibang mga taga-panood na nagtatrabaho rin. Applicable po ang mga impormasyon na binigay po namin sa inyo. Same pa rin. Ang magkaiba lang dugoy ang mga title ng forms, pero yun pa rin ang mga proseso sa HR department. Once again, maraming salamat po sa inyong pakikinig at i-upload po natin ito depende sa internet. So, ito po uli. Salamat dahil tatapusin na po natin dahil tapos na din po ang ating break time po. Nagtrabaho na po tayo. Maraming salamat.